Lusaw na ang tinaguriang Solid South ayon sa isang propesor nang bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara. Ang baluarte ng mga Duterte, inaanay na nga ba? Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado. Sa 61 district representative sa buong Mindanao, 41 dito ang bumoto ng yes sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. 8 lang ang kumontra, 4 ang nag-abstain at 8 naman ang hindi bumoto. Ang pinakamaraming kongresista na pumabor sa impeachment case ay sa Region 9, kung saan 10 sa 11 kongresista ang bumoto ng yes. Kasunod nito ang Region 10, kung saan 10 sa 14 na mga district representatives ang pumabor sa impeachment. Sa Region 11 o Davao Region naman, nakakuha ng pinakakonting suporta ang impeachment case laban sa bise, kung saan 5 lang sa 11 kongresista ang bumoto ng yes. Yung pinaka na boto, out of 300 plus bota ng mga congressman, 250 plus yan vote yes. In which, mali din yung decision. Actually, mali naman dahil lost the decision dahil majority, di ba? Matagal nang kilala ang Mindanao bilang Duterte Country dahil sa nakalipas na 2 national elections, mataas ang nakuha nilang boto dito. Kaya ayon sa isang political science professor, ang resulta ng botohan sa Kamara ay nagpapakita lang na hindi talaga solido ang tinatawag na Solid South. Ang nakaraang botohan sa Kongreso, makikita natin na ang konsepto ng Solid South ay may hangganan. So, meaning to say, the impeachment case vote against the Vice President Sara Duterte exposed the limits of these narratives. Ayon pa kay Marshall, karamihan sa mga kongresista sa Mindanao ay sumusunod sa tinatawag na political patronage. Ibig sabihin, inuuna nila ang kanilang political interest at kapituko sa kung sino may hawak ng political power at position. Sa Pilipinas naman, katangian na sa politika ang patron-client relationship na mas mahalaga kaysa sa party political ideology. Ibig sabihin nito, mas maraming mababatas o lawmakers ang hindi permanente ang katapatan o loyalty sa isang pamilya o partido sa politika. Mas nakatuon sila doon sa one is access to state resources. Pangalawa is re-election, support. Pangatlo is alyansa sa nakaupong administrasyon. At ang panghuli ay ang political survival. Sa darating na 2028 elections, magkakaalaman kung ang Mindanao votes nasa kamay pa rin nga ba ng mga Duterte. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel.